Nasa cruise port ako, nakahanda na ang mga maleta sa aking paanan, may sunscreen sa mukha at sunglasses suot, handang sumakay sa pinapangarap na bakasyon, kasama ang aking anak at ang kanyang asawa. Hindi bababasa, iyon ang akala ko hanggang sa bigla akong nakatanggap ng text message. Ma, may nagbago sa plano. Hindi ka nasasama sa cruise. Kukunin lang namin ang pamilya. Sa sandaling iyon, nanigas ang puso ko. Ngunit bago ako magpatuloy, tingnan kung nakasubscribe ka sa channel at isulat sa comments saan mo pinapanood ang bidyong ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo na ang nararating ng aming mga kwento. Nararamdaman ko pa rin ang amoy ng alat ng umagang iyon. Ang daungan ng Miami ay matao, puno ng mga nasasabik na turista na may dalang maleta at ngiti. Ngumiti rin ako, sabik sa family cruise na pinlano namin sa loob ng ilang buwan. Sa edad na 62, ito na ang unang beses ko sa barko. Isang maliit na pangarap na natupad pagkatapos ng napakaraming trabaho. Ang aking sunscreen at straw bag, ang bago kong beach hat, at long damit na binili lalo na para sa mga formal na hapunan. Ang kaligayahan ng isang simpleng babae na malapit nang matupad ang isang katamtamang pangarap. Huli na si Daniel, ang aking anak. Walang kakaiba dito. Simula nang ikasal siya kay Sarah, ang pagiging punctual ay naging isang luxury item. Umupo ako sa isang bangko malapit sa boarding area at naghintay, pinapanood ang mga pamilyang dumarating, masigla, nagkakapitan, nagkakaisa, tulad ng inaakala kong magiging amin. Doon tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Daniel. Ma, may nagbago sa plano. Hindi ka nasasama sa amin sa cruise. Mas gusto ni Sarah na pampamilya lang. Mas ipapaliwanag namin kapag nakabalik kami. Binasa ko ang mga salitang iyon ng 3, 4, 5 beses. Hindi makapaniwala ang aking mga mata, ngunit alam na ito ng aking puso. Inangat ko ang aking ulo at naroon sila sa itaas na deck ng barko. Sina Daniel, Sarah, at ang 2 kong apo, sina Mason at Chloe. Hindi nila napansin na pinapanood ko sila, o baka napansin nila at nagkunwari lang na hindi. Nakangiti si Sarah, inaayos ang kanyang blonde na buhok habang may itinuturo sa mga bata. Ang aking anak ay nakatingin sa kanyang telepono, marahil ay tinitingnan kung nabasa ko na ang kanyang mensahe. Pamilya lang, na para bang ako ay isang malalayong satellite, isang estranghero, hindi ang babaeng nagpalaki sa kanya ng mag-isa, na nagtrabaho sa 2 trabaho para makapag-aral siya sa magagandang paaralan, na yumakap sa kanya noong umuwi siyang umiiyak pagkatapos matalo sa mga soccer game. Nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang aking mga maleta at naglakad palabas ng daungan na hindi na lumingon pa. Hinulog ako ng taxi sa bahay 40 minuto pagkatapos. Pumasok ako sa apartment na dating mukhang komportable at ngayon ay mailasa ng pag-abandona. Inihagis ko ang aking bag sa sofa at diretso sa aking opisina kung saan ko itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento. Sa pangalawang drawer sa loob ng isang blue folder ay ang titulo ng bahay ni Daniel, ang bahay na binili ko para sa kanila 5 taon na ang nakalipas noong sila ay ikinasal. Ang bahay kung saan hindi ako pinapapasok para sa mga weekend dinner dahil kailangan ni Sarah ng espasyo upang lumikha ng sarili nilang family atmosphere. Ang bahay na ang huling bayad sa mortgage ay ginawa ko mismo 2 buwan na ang nakalipas. Ang bahay na nasa pangalan ko pa rin. Hindi nila kailanman inalintana ang detalyeng iyon. Sa katunayan, palaging sinasabi ni Daniel, isa lang itong burokrasya, maaayusin na lang natin iyan mamaya. At ako, bilang isang naive, naniwala na ito ay usapin lang ng panahon bago namin formal na mailipat. Ngunit ngayon naunawaan ko. Hindi ito pagkalimot. Ito ay convenience. Pinunasan ko ang luha na hindi ko man lang napansin na tumutulo. Huminga ako ng malalim at tumawag. Ginoong Mark, si Helen Miller ito. Naaalala mo ba ang bahay na binili ko para sa anak ko? Iyon nga. Kailangan kong malaman kung ano ang aking mga legal na opsyon. Habang kausap ko ang aking abogado, isang kakaibang pagiging kalmado ang nagsimulang bumalot sa akin. Hindi ito galit, bagamat ito ay pumipintig sa ilalim ng aking balat. Ito ay isang kalinawan na hindi ko pa naramdaman kailanman na para bang biglang nagtugma ang lahat ng peraso. Ang mga salita ni Sarah tungkol sa paglikha ng malusog na hangganan. Ang lumalaking paglayo ni Daniel, ang mga komento tungkol sa akin na masyadong masidhi sa mga apo,
ang mga dahilan para hindi ako isama sa mga pagdiriwang, kahit na ang katotohanan na sa huling ilang Pasko. Nakakatanggap ako ng hindi gaanong personal na mga regalo. Isang electric pot, isang gift card ng department store. Hindi ito mga hiwalay na insidente. Ito ay isang pattern, isang plano na dahan-dahang itulak ako palayo. Pinapanatili lang ang mga bagay na interesado sa kanila, ang aking suportang pinansyal, ang aking pagiging handa para sa mga emerhensya, ang aking pangalan sa mga dokumento ng bahay na hindi nila kayang bayaran ng mag-isa. Ako ay naging isang function, isang emotional at financial exit. Kinumpirma ni Ginoong Mark ang alam ko na. Ang bahay ay legal na akin. Maaari kong gawin ang anumang nais ko dito. Ibenta, paupahan, baguhin. Ang lahat ay nasa pangalan ko at walang dokumento na nangangako ng paglilipat sa hinaharap kay Daniel. Gaano katagal bago matapos ang pagbebenta? Tanong ko na nagulat sa sarili ko sa katatagan ng sarili kong boses. Sa may interesadong mamimili, maaaring mas mababa sa 2 linggo kung bibilisan natin ang proseso. Ang cruise ay tatagal ng 1-0 araw. Binuksan ko ang aking laptop at nag-type ng email kay Teresa, ang aking kaibigang realtor. Kailangan kong magbenta ng bahay ng mabilis. Ito ay usapin ng dangal. Nang gabing iyon, hindi na ako umiyak. Nagtimpla ako ng tsaan ng chamomile, umupo sa balcony, at pinanood ang may ilaw na skyline ng lungsod. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, hindi ako nag-iisip tungkol kay Daniel, Sarah, o sa mga apo. Nag-iisip ako tungkol sa sarili ko. Sino ako bago ako naging nanay ni Daniel o lola ng mga bata? Naalala ko ang Helen na mahilig sumayaw, na nangangarap na makita ang Paris, na may sariling mga kaibigan at interes. Ang Helen na dahan-dahang nabura upang magbigay daan sa isang maginhawang bersyon ng aking sarili, isang akma sa mga sulok ng kanilang buhay nang hindi nakakaabala, nang hindi kumukuha ng masyadong maraming espasyo. Ang mensahe sa daungan ay hindi lamang pagbubukod mula sa isang cruise. Ito ay isang malupit na paalala na sa kanila, hindi na ako mahalaga. Ako ay disposable, isang dagdag, hindi pamilya. Kung ganoon ang gusto nilang paglaruan, mayroon akong sariling mga baraha at oras na para gamitin ang mga ito. Kinuha ko ang aking journal at nagsimulang magsulat ng isang plano. Hindi para sa paghihiganti, bagamat may mapait na lasa ng hustisya sa lahat. Ito ay para sa kaligtasan. Ito ay para sa paggalang sa sarili. Habang lumalayag ang kanilang barko palayo sa baybayin ng Caribbean, nagsimula akong magplano ng sarili kong kurso. Isang kurso kung saan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ako ang prioridad. Ang sumunod na linggo ay isang whirlwind ng mga kalkuladong kilos. Si Teresa, ang aking kaibigang realtor, ay nakahanap ng interesadong mag-asawa sa loob lamang ng 3 araw. Bata, walang anak, may cash. Nag-schedule kami ng pagtingin para sa susunod na araw. Kailangan ko ng dahilan upang makapasok sa bahay ni Daniel. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay legal na akin, itinuturing pa rin nila itong kanilang tahanan. Ginamit ko ang susi na palagi kong iniingatan para sa mga emerhensya. Ma, sinabi ni Daniel na pupunta ka sa cruise, sabi niya. Pumasok ako na may kakaibang pakiramdam ng pananakop sa isang espasyo na sa papel ay sa akin, ngunit wala sa kanilang puso. Pupunta ako para kumuha ng ilang halaman na aalagaan habang wala kayo, sabi ko sa mausisang kapitbahay na nanonood sa akin mula sa kanyang hardin. Umiti siya, naniwala sa akin. Pagkatapos ng lahat, ako ang dedikadong ina ni Daniel, nakilala ng lahat sa kapitbahayan. Sa loob ng bahay, sinalubong ako ng katahimikan at mga alaala. Naalala ko ang araw na ibinigay ko sa kanila ang mga susi, ang emosyonal na yakap ni Daniel sa akin, ang mga luha ng pasasalamat sa mata ni Sarah. Paano naging tipamilya lang ang lahat sa maikling panahon? Habang naglalakad ako sa mga silid, napansin ko ang mga senyales ng aking dahan-dahang pagbubukod. Sa mga larawan sa dingding, hindi na ako gaanong nakikita. Sa mga pinakabagong picture frame, wala ako sa alinman sa mga iyon. Sa mga bookshelf, walang ipinapakita na aklat na ibinigay ko. Kahit ang quilt na tinahi ko para sa kanila ay nakaimbak sa closet, pinalitan ng binili sa tindahan. Sa opisina ni Daniel, nagbukas ako ng mga drawer naghahanap ng anumang dokumento na may kaugnayan sa bahay. Doon ko nakita ang isang envelope na may letterhead ng abogado sa loob ng isang draft document na may titulong ipaglilipat ng ari-arian na may petsang 3 buwan na ang nakalipas,
ngunit hindi kailanman ipinakita o pinirmahan sa akin. Malinaw ang teksto. Plano nilang hilingin na ilipat ang bahay sa kanilang pangalan sa sandaling mabayaran ang huling bayad. Iyon ay 2 buwan na ang nakalipas. Ngunit may pumigil sa kanila. Marahil kinalkula nila na hindi ako madaling pumayag. O marahil ay naghihintay sila ng tamang sandali upang pag-usapan ito kapag ako ay emotionally vulnerable. Inilagay ko ang dokumento sa aking porse. Ebidensya. Hindi na ako nangangailangan ng mas maraming dahilan upang magpatuloy sa aking plano, ngunit kinumpirma nito ang aking mga hinala. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang estratehiya. Kinaumagahan, bumisita ang interesadong mag-asawa sa bahay. Sina Emelita at Roberto, parehong doktor, ay umibig sa ari-arian. Perpekto ito para sa amin, sabi nila, hindi alam ang drama na nakapalibot sa mga dingding na iyon. Nagbigay sila ng alok na mas mataas sa market value na may bayad na cash at closing date sa loob ng 1 linggo. Sigurado ka ba dyan, Helen? Tanong ni Teresa habang pinipirmahan namin ang mga paunang papel. Hindi pa ako kailanman naging masigurado, sagot ko, nagugulat sa katatagan ng sarili kong boses. Inasikaso ng aking abogado, si Ginoong Mark, ang lahat ng legal na aspeto. Ipinaliwanag niya na bilang rehistradong may-ari, may karapatan akong ibenta ang ari-arian. Hindi sila maaaring magkunwari ng sorpresa o kamangmangan dahil ang ari-arian ay laging malinaw na nasa pangalan mo, paliwanag niya. Ang pagbebenta ay nakumpleto sa record time. Ang pera ay naideposito sa aking account at natanggap ng mga bagong may-ari ang mga susi sa Hulyo 27, 1 araw bago bumalik ang cruise. May isa pang detalye na kailangang asikasuhin. Ano ang matatagpuan nila pagbalik nila? Ayaw ko lang maglaho. Gusto kong maunawaan nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Kaya, sumulat ako ng isang liham. Daniel at Sarah, naibenta na ang bahay na tinawag ninyong tahanan. Ito ay palaging legal na akin, gaya ng alam ninyong mabuti, gaya ng alam ninyong natapos ko ng bayaran ang mortgage, 2 buwan na ang nakalipas gamit ang aking retirement funds. Nang matanggap ko ang inyong mensahe na nagsasabing hindi ako pamilya para sumama sa inyo sa cruise, sa wakas ay naunawaan ko ang aking lugar sa inyong buhay. Isang convenient peripheral place na magagamit lamang kung kailangan. Ang mga bagong may-ari ay lilipat bukas. Ang inyong mga personal na gamit ay nakaimbak sa isang storage unit na binayaran ng 3 buwan. Ang susi at address ay nasa kay Ginoong Mark Almeida na ang contact information ay nakakabit. Huwag na kayong mag-abalang hanapin ako. Tulad ng kailangan ninyo ng espasyo upang lumago bilang isang pamilya, kailangan ko rin ng espasyo upang muling matuklasan kung sino ako bukod sa pagiging isang disposable na ina at lola. Helen. Inilagay ko ang liham sa isang envelope at iniwan ito sa mesa ng kusina kung saan tiyak na ito ang unang makikita nila. Sa tabi nito, naglagay ako ng kopya ng titulo ng bahay at ng kontrata ng bentahan. Sa huling gabi, bago ibigay ang mga susi sa mga bagong may-ari, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa loob ng maraming taon. Sumayaw ako. Inilagay ko si Aretha Franklin sa aking telepono at umikot sa walang laman na sala, nahubad na ngayon sa muebles, walang mga peking ngiti at larawan, nalinis mula sa mga hindi sinasabing kasinungalingan. Your family is now homeless, bulong ko sa etso sa walang laman na bahay. Ang sayaw na iyon ay hindi pagdiriwang ng paghihiganti. Ito ay isang ritual ng pagpapalaya. Sa loob ng maraming taon, tinukoy ko ang aking sarili sa pamamagitan ng mga tungkuling ginampanan ko sa buhay ng iba, ina ni Daniel, mother-in-law ni Sarah, lola ni Namason at Chlo, emotional at financial ikit. Mabuting halimbawa, palaging magagamit, hindi kailanman masyadong marami. Habang umiikot ako sa walang laman na silid, naramdaman ko ang bigat ng mga tungkuling iyon na nahuhulog sa akin. Para itong bawat pag-ikot ay nagbabalik sa akin ng isang bahagi ng Helen na minsan ko, ang maisariling mga pangarap, hangarin, isang buhay na lampas sa paglilingkod sa iba. Kinabukasan, ibinigay ko ang mga susi kina Emily at Roberto. Sila ay nakangiti, pinag-uusapan ang mga plano na magdekorasyon muli, kung paano nila gagawing shared office ang spare room. Ang enerhiya sa bahay na ito ay espesyal, sabi ni Emily. Nararamdaman mong mayroong pagmamahal dito. Mayroon, sagot ko, ngunit hindi lahat ng pagmamahal ay nakakaligtas sa convenience.
Tiningnan niya ako ng walang pag-unawa, ngunit ngumiti pa rin. Ngumiti ako pabalik, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Habang naglalakad ako palabas ng gate sa huling pagkakataon, nakaramdam ako ng halo ng mga emosyon na hindi ko maipangalanan. Hindi ito eksaktong kapayapaan o paghihiganti o kalungkutan. Ito ang masakit na ginhawa ng wakas na nakikita ang katotohanan kung ano ito, hindi kung ano ang nais nating maging ito. Bumalik ako sa aking apartment sa downtown at tumawag. Mary, ang biyahe sa Paris na palagi nating pinapangarap. Paano kung sa susunod na buwan? Binaba ko ang telepono bago pa siya sumagot, pagkatapos ay ipinadala ang mga tiket na binili ko noong umaga. Oras na para mabuhay ang sarili kong mga pangarap, hindi lang pondohan ang sa iba. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon mula noong araw na iyon sa daungan. Walang mga bangungot, walang paggising na may pagkabigla ng walang kirot sa dibdib na kasama ko sa loob ng ilang linggo. Habang ang barko ay dahan-dahang bumabalik sa baybayin ng Caribbean, ako ay papalayo na sa daungan ng Miami kung saan sila naglayag, hindi sa pisikal, ngunit emosyonal. Nagpaplano silang bumalik sa isang buhay na wala na. Ako ay nagpaplano na umalis para sa isang buhay na nagsisimula pa lang. Ang paglipad patungong Paris ay umalis sa eksaktong 30 araw, sapat na oras upang ayusin ang aking bagong buhay at panoorin ang mga kahihinatnan ng aking desisyon mula sa malayo. Hindi dahil sa kalupitan, ngunit dahil kailangan kong maunawaan na ito ay hindi isang pansamantalang bangungot. Ito ang katotohanan na binuo ko para sa aking sarili, isang ladrilyo ng pagtanggi sa sarili sa bawat pagkakataon. 3 araw bago bumalik ang cruise, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Daniel. Ma, nami-miss ka namin. Araw-araw ka tinatanong ng mga bata. Sabik na kaming ipakita sa iyo ang mga larawan. Mapait akong umiti sa screen ng telepono. Ang pagpapaimbabaw ay napakahayag na halos nakikita ko itong nagniningning sa pagitan ng mga salita. Walang paghingi ng tawad para sa pagbubukod, walang pagkilala sa sakit na dulot, tanging ang pagpapatuloy ng script kung saan dapat kong gampanan ang aking bahagi. Ang pag-unawa na ina na palaging handang magpatawad. Hindi ako sumagot. Bawat on-read notification ay isang maliit na kilos ng paghihimagsik laban sa mga dekada ng walang kondisyong pagiging handa. Kinaumagahan, isa pang mensahe ang dumating sa pagkakataong ito mula kay Sarah. Helen, sana ay mabuti ka dyan sa Paris. Maganda ang mga larawang ipinapadala mo sa mga bata. Gusto nilang ipakita sa kanilang mga kaibigan kung saan nakatira ang lola ngayon. Sumusulat ako upang humingi ng paumanhin ng taos puso sa pagkakataong ito, hindi para sa mga praktikal na abala na idinulot natin sa isa't isa, kundi para sa emosyonal na pinsalang idinulot namin sa iyo sa paglipas ng mga taon. Kami ni Daniel ay nasa couples therapy mula noong umalis ka. Hindi madali na harapin ang ilang katotohanan tungkol sa aming sarili, tungkol sa kung paano ka namin tinrato, tungkol sa mga toxic pattern na itinatag namin. Tinulungan kami ng therapist na makita kung paano namin ginawang normal ang mga manipulative at selfish na pag-ugali na nagkukubli bilang pagtatakda ng malusog na hangganan o pagbuo ng sarili nating pamilya. Ang totoo, sinamantala namin ang iyong kabaitan. Mas malala, sinadya naming samantalahin ito, alam na hindi ka kailanman sasabihin na hindi. Hindi ka kailanman magtatakda ng matibay na hangganan. Hindi mo kailanman hihilingin ang reciprocity. Hindi ko inaasahan na magpapatawad ka o makakalimot, hindi ko rin hinihiling na bumalik ka o ibalik ang dating sitwasyon. Gusto ko lang na malaman mo na ang iyong marahas na desisyon ay nagtulak sa amin na harapin ang masakit na katotohanan at simulan ang mga tunay na pagbabago. Nahihirapan si Daniel na ipahayag ito, kaya't sinasamantala ko ang pagkakataong magsalita para sa aming dalawa. Marami pa rin siyang pinoproseso na galit at pagkakasala, ngunit siya ay gumagawa ng pag-unlad. Ang mga bata ay maayos. Nami-miss ka namin, ngunit iniaangkop namin ang aming sarili, Sarah. Sa loob ng 24 oras bago sila bumaba, tumawag si Daniel. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Ma, kakaiba na hindi ka sumasagot. Ayos lang ba ang lahat? Babalik kami bukas ng 6:00 ng gabi. Pwede ba kaming maghapunan? Nami-miss ka ng mga bata. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tila tunay na lalong nagpapalito sa lahat. Paano niya ako i-exclude ng ganoon kalamig at pagkatapos ay kumilos na para bang walang nangyari?
Para bang nabubuhay tayo sa magkahiwalay na realidad. Sa araw ng pagbaba sa barko, maaga akong nagising at nagpunta sa isang coffee shop malapit sa daungan. Mula sa malayo, nakita ko ang malaking puting barko na dahan-dahang lumalapit sa baybayin. May isang taong nakasakay sa estrukturang lumulutang na iyon, ang mga taong dating tinawag kong pamilya. Umorder ako ng double espresso at pinanood ang dumaraming aktibidad sa terminal. Mga pamilyang naghihintay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga api driver na may hawak na karatula na may mga pangalan, mga street vendor na nag-aalok ng tubig at merienda. Bandang 6:15 ng gabi, nakita ko si Daniel, Sarah, at ang mga bata na bumababa sa ram. Sila ay tanned, nakangiti, puno ng mga bag, hawak ni Chlo ang isang bagong stuffed animal. Si Mason ay nakasuot ng t-shirt mula sa isang Caribbean island. Mukha silang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Humarap ako bago pa nila ako makita, binayaran ang aking kape at umalis. Hindi ko kailangang masaksihan ang sandali na babasahin nila ang aking liham, ang sandali na malalaman nilang hindi na sa kanila ang bahay. Hindi iyon magdudulot sa akin ng kasiyahan. Bumalik ako sa aking apartment at pinatay ang aking telepono. Ano man ang mangyari sa susunod na ilang oras, ayaw kong maging saksi. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa kanila o pag-enjoy sa kanilang pagkalito. Ito ay tungkol sa wakas na paglikha ng espasyo na kailangan ko upang gumaling mula sa mga dekada ng maliliit na pagkadismaya. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng hindi mapakali. Bahagi sa akin ay nakaramdam pa rin ang pagkakasala, na kondisyon na unahin ang kanilang mga pangangailangan bago ang sa akin. Ngunit ang isa pang bahagi, ang lalong lumalakas araw-araw, ay alam na ginawa ko ang kinakailangan. Bandang 7:43 kinabukasan ng umaga, tumunog ang doorbell. Tiningnan ko sa pifol at nakita ko si Daniel. Mag-isa siya, may malalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at maputlang mukha. Binuksan ko ang pinto ng walang salita. Paano mo nagawa iyon? Ang una niyang sinabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at hindi paniniwala. Ibinenta mo ang bahay namin nang hindi man lang kami kinokonsulta. Hindi iyon bahay namin, Daniel. Akin iyon. Palagi namang akin. Nasa kontrata iyan na hindi mo naman pinag-abalahan basahin. Kinamot niya ang kanyang buhok, tuliro. Ngunit nakatira kami doon. May buhay kami doon. Lumaki ang mga bata sa bahay na iyon. At may plano akong maglakbay kasama ka upang maging bahagi ng pamilya. Nakakatawa kung paano nagbabago ang mga plano, hindi ba? Isang biyahe lang, maisang biyahe lang. Hindi, Daniel. Ito na ang huling dayami. Ito ang sandali na sa wakas ay naunawaan ko ang aking lugar sa buhay mo. Convenient kapag kailangan mo ako. Disposable kapag nakakasagabal ako. Bumagsak siya sa sofa, biglang mukhang pagod. Saan kami titira ngayon? Naaalala mo ba ang mga bata? Ang tanong na iyon ay nagpasiklab ng isang bagay sa loob ko, mga dekada ng pagsasakripisyo na inuuna ang kanyang mga pangangailangan kaysa sa sarili ko. At pa rin, ang unang pag-aalala ay hindi tungkol sa akin, sa aking nararamdaman, sa sakit na idinulot nila sa akin. Ito ay tungkol sa abala na nilikha ko. May binayaran akong storage ng 3 buwan, sapat na oras para makahanap kayo ng ibang lugar. At inisip ko ang mga bata. Inisip ko kung anong uri ng mga tao ang lalaki sila kapag nakikita nila kung paano nila tinatrato ang kanilang sariling ina. Tiningnan ako ni Daniel na para bang estranghero ako. Sa isang banda, marahil nga. Ang inang kilala niya, masunurin, palaging handang isakripisyo ang lahat, ay naglaho sa daungan noong araw na iyon. Wala sa katinuan si Sarah, sabi niya, na para bang dapat iyon ay mahalaga sa akin. At paano mo naramdaman noong binasa mo ang mensahe ko sa araw na iyon? Pamilya lang. Para bang isa akong malayong kakilala, hindi ang babaeng nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Isa lang iyang mahinang pagpili ng salita, mawalang ibig sabihin. Lahat ng ibig sabihin, Daniel. At alam mo iyan. Ito ang perpektong buod ng nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Na tinatanggap lang ako kapag maginhawa. Na ang tungkulin ko ay pondohan ang mga pangarap, hindi makibahagi sa mga ito. Tumayo siya, naglalakad ng nerbiyoso sa silid. Ano ang gusto mo mula sa amin? Isang paghingi ng tawad.
Sige, humihingi kami ng paumanhin. Pareho kaming humihingi ng paumanhin. Ito ay hindi insensitive. Ito ay mali. Ngunit ang pagbenta ng aming bahay, ito ay hindi proportionate. Hindi ko gusto ng sapilitang paghingi ng tawad. At hindi ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa paggalang. Ito ay tungkol sa wakas na pag-unawa sa aking halaga. At magkano ang halaga ng paggalang na iyan, ang presyo ng isang bahay? Ang tanong na iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Bigla, nakita ko ng may crystal clarity kung ano ang nangyayari. Hindi siya naroroon dahil nag-aalala siya sa aking damdamin o dahil naintindihan niya ang kanyang pagkakamali. Naroroon siya dahil kailangan niya ng bubong sa kanyang ulo. Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Hindi ito negosasyon. Naibenta na ang bahay. Ang mga bagong may-ari ay nakalipat na. Hindi na mababawi. Tulad ng pinsalang idinulot mo sa pagbubukod sa akin mula sa trip na iyon. Kaya ano na ngayon? Ano ang gagawin natin? Ikaw? Hindi ko alam. Aalis ako patungong Paris sa loob ng 27 araw. Sa wakas ay mabubuhay ko na ang buhay ko, hindi lang umiiral bilang paglilingkod sa iyo. Tiningnan ako ni Daniel na para bang nagulat. Paris? Gaano katagal? Hindi ko alam. Marahil ilang linggo, marahil ilang buwan. Marahil hindi na ako babalik. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan kong sabihin kay Sarah. Hindi niya ito paniniwalaan. Sabihin mo sa kanya na sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Isa itong maliit, self-contained na sa huli ay naghihiwalay. Nang umalis si Daniel, isinara ang pinto sa likuran niya, naramdaman ko ang isang malaking bigat na bumababa sa aking mga balikat. Hindi ito kaligayahan o natapos na paghihiganti. Ito ay simpleng ginhawa na sa wakas ay nasabi ang mga katotohanan na matagal ko nang kinikimkim. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang email mula sa airline. Ang tiket patungong Paris ay nagniningning sa screen na parang isang pangako, hindi ng pagtakas, ngunit ng isang bagong simula. Sa edad na 62, magsisimula ako ng isang buong bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ako ang bida, hindi lang supporting character sa kwento ng iba. Nang gabing iyon, nagpinta ako ng lampas hating gabi sa aking maliit na apartment. Hindi ito ang buhangin sa pagkakataong ito o Paris. Ito ay isang dalampasigan sa Mexico na may tubig na turquoise at gininto ang buhangin, isang lugar kung saan dinala ko si Daniel noong bata pa siya, kung saan kami nagtayo ng mga sandcastle, na sa huli ay hinugasan ng tide. Tinawag ko ang pagpipinta na rekonstruksyon. Ang Pasko sa Paris ay mahiwagang sa paraang hindi ko pa naranasan kailanman. Nagdekorasyon si Mary ng kanyang apartment ng isang maliit na puno ng pin na puno ng mga vintage ornament. Ang mga gintong ilaw ay nagpapailaw sa mga bintana at ang amoy ng mulled wine ay pumuno sa hangin. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon para sa isang sopistikadong ngunit komportableng hapunan, nagdadala ng mga putahe mula sa kanilang sariling mga tradisyon ng pamilya. Sa umaga ng Pasko, nagkaroon kami ng ipinangakong video call kina Daniel, Sarah at sa mga bata. Nag-ayos sila ng espesyal na almusal na may dekoradong mesa at mga regalong nakabalot na may nakasulat na pangalan ko. Para buksan pagbalik mo, paliwanag ni Chlo na may nagkislapang mga mata. Ang pag-uusap ay nakakagulat na madali ng walang tensyon na inaasahan ko. Mas iba rin si Sarah, hindi gaanong makintab at perpekto, mas totoo sa ilang paraan. Ipinagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang dekorasyon ng bagong bahay. Mas maliit, ngunit komportable na may mga personal na touch na nagpapakita ng higit na personalidad kaysa sa walang personal na mansyon na dating tinitirhan nila. Kailan ka babalik, Lola? Tanong ni Mason, sumandal sa kamera na may pag-asang mga mata. Tiningnan ko si Mary na tahimik na nanonood sa video call at pagkatapos ay bumalik sa screen. Hindi ko pa napagdesisyunan, mahal. Marami akong natututunan dito, muling natutuklasan ang mga bagay tungkol sa aking sarili. Tulad ng pagpipinta, sabi ni Daniel na may ngiti. Ipinakita ko sa kanila ang mga larawan ng iyong eksibisyon. Gusto ko ring matuto, sigaw ni Chlo. Maaari ba tayong magkaroon ng mga klase ng magkasama kapag bumalik ka? Gusto ko iyon, sagot ko, nakaramdam ng pagmamahal. Marahil ay makakahanap tayo ng guro sa Denver. Pagkatapos ng video call, naglakad kami ni Mary sa tabi ng Champs-Élysées,
pinagmamasdan ang mga dekorasyon ng pagdiriwang at ang kasiglahan ng mga pamilyang nag-i-enjoy sa pista. Mukhang iba na sila talaga, komento ni Mary. Mas mapagkumbaba. Sagot ko. Sa tingin ko ay talagang nagsisikap sila. Ang therapy, ang bagong realidad sa pananalapi, marahil pati ang gulat ng biglaang pagkawala sa akin. Lahat ng iyon ay tila nakagising ng isang bagay sa kanila. At binabago ba niyan ang iyong mga plano? Tanong ni Mary habang magkayakap kami habang naglalakad. Nag-isip ako sandali. Hindi ko alam kung mayroon akong eksaktong mga plano, mas isang direksyon kaysa isang patutunguhan. Very philosophical, tumawa siya. Ngunit seryoso, iniisip mo bang bumalik sa Estados Unidos? Sa kalaunan, ito ay isang magandang kabanata, ngunit hindi ang buong aklat ng aking buhay. Nandyan ang mga apo ko. Bahagi rin ang puso ko doon, ngunit hindi sa parehong mga kondisyon tulad ng dati. Talagang hindi kumpirmasyon ni Mary. Hindi na ako muling magiging invisible Helen at maginhawa lang kapag kailangan. Tumigil kami sa harap ng isang kumikinang na shop window, pinagmamasdan ang aming mga refleksyon na hinaluan ng kumikinang na mga ilaw ng Pasko. Dalawang babaeng nasa hustong gulang, magkatulad sa mga katangian, ngunit napakaiba sa mga karanasan sa buhay, na pinag-isa ng dugo at ibinahaging kasaysayan. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nagpapahanga sa akin sa buong kwentong ito? Sabi ni Mary, inaayos ang kanyang pulang scarf. Hindi ang paghihiganti mismo, bagamat ito ay masterfully executed. Ito ay kung paano ka lumabas mula rito. Maraming tao ang nagiging mapait, nalulunod sa sama ng loob, kahit na sila ay nanalo. Ngunit ikaw ay umunlad. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin ng malalim dahil kinakatawan nito ng eksakto ang aking nagsisimulang naramdaman. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi ang katapusan ng kwento, ngunit ang simula. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa kina Daniel at Sarah, ngunit tungkol sa pagpapalaya sa sarili ko mula sa mga hindi nakikitang kadena na tinulungan kong buuin sa paglipas ng mga taon. Dumating ang Enero na may mahinang nyebe na bumabalot sa mga bubong ng Paris, na ginagawang parang isang engkanto ang lungsod. Nagtatapos na ang aking lease at kailangan kong magpasya. Mag-renew pa ng 3 buwan o bumalik sa Estados Unidos. Sa isang partikular na malamig na hapon, naglalakad sa halos walang tao na Luxembourg Garden, ginawa ko ang aking desisyon. Oras na para bumalik. Hindi dahil sa obligasyon o pagkakasala, hindi sumusuko sa panggigipit ng pamilya, ngunit dahil handa na ako upang buuin ang susunod na kabanata ng aking buhay, isang kabanata na kasama ang aking pamilya, ngunit higit pa rito. Tinawagan ko si Daniel ng gabing iyon at ibinahagi ang aking desisyon. Babalik ako sa Pebrero, sabi ko, ngunit may ilang mga kondisyon. Ano ang mga iyon? Ang kanyang boses ay nagpakita ng halo ng tuwa at pag-iingat. Gusto kong panatilihin ang aking kalayaan. Nag-upa na ako ng apartment malapit sa iyo, ngunit ayokong makasama ka o maging full-time babysitter. Naiintindihan ko at iginagalang iyan, mabilis niyang sagot. Gusto kong magpatuloy sa pagpipinta. Nakahanap ako ng studio sa Denver na nag-aalok ng mga klase na katulad ng mga narito. Siyempre, maang oras mo ay sa iyo at kailangan nating magtatag ng malinaw na mga hangganan at mutual respect, kaming lahat. Kailangang maunawaan kahit ng mga bata na may sariling buhay ang lola. Pinagtatrabahuhan namin iyan sa therapy, sabi niya, natututo tungkol sa malulusog na hangganan, hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para igalang din ang iba. Ang kadalian kung saan niya tinanggap ang aking mga kondisyon ay nagkumpirma sa aking nadama. Isang bagay na fundamental ang nagbago, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kanya. Marahil sa kanilang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay isang whirlwind ng paghahanda. Nagpadala ng ilang mga painting at libro, nag-impake ng mga maleta, nagpaalam sa mga bagong kaibigan na nakilala ko. Malaki ang ibinigay sa akin ng Paris sa napakaikling panahon, hindi lang mga alaala at kasanayan, kundi isang muling natuklasang bersyon ng aking sarili. Nang huling gabi bago ang aking pag-alis, nag-ayos si Mary ng isang farewell dinner. Habang nag-i-toast, tiningnan niya ako ng malalim sa mata at sinabi, sa aking kapatid na si Helen, ipinapakita mo na hindi pa huli ang lahat para muling likhain ang iyong sarili. Sa flight pabalik sa Estados Unidos, napag-isipan ko ang pambihirang paglalakbay ng huling ilang buwan. Umalis ako bilang isang sugatang babae na naghahanap ng paghihiganti, ngunit bumalik ako bilang isang taong mas komplikado,
isang babaeng may malinaw na mga hangganan, may sariling mga hilig, na may bagong pag-unawa sa kanyang halaga na lampas sa mga tungkulin ng pamilya. Ang paghihiganti ay naging catalyst lamang, ang kinakailangang push para sa isang mas malalim na pagbabago. Sina Daniel at ang mga bata ay naghihintay sa akin sa paliparan na may mga sign na gawa sa kamay at tunay na ngiti. Naroon din si Sarah, mas mapagpigil ngunit halatang nagsisikap. Niyakap ko silang lahat, naramdaman ang init ng pamilya na hinaluan ng isang bagong dinamika na nagsisimula palang mabuo. Maligayang pagbabalik, sabi ni Daniel, dala ang aking mga maleta. O baka dapat kong sabihin, maligayang pagdating sa isang bagong simula. Gusto ko iyan, sagot ko, umiti. Isang bagong simula para sa ating lahat. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahan naming naitatag ang aming bagong dinamika. Lingguhang family dinner kung saan pinag-uusapan namin ang mga tunay na issue, hindi lang ang mga superficial. Mga espesyal na araw kasama ang mga apo kung saan dinala ko sila sa mga parke, museum, at sa mga klase sa watercolor na labis na hiniling ni Chlo. At pinakamahalaga, oras para sa sarili ko, ang aking komportabling apartment, ang aking studio 3 beses sa isang linggo, mga bagong kaibigan, isang buhay na tunay na aking. Sina Daniel at Sarah ay nagpatuloy sa therapy, natututong bumuo ng mas malusog na relasyon, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa isa't isa. Ang pagkawala ng bahay, bagamat nakakabahala, ay nagtulak sa kanila na muling suriin ang mga prioridad na dahan-dahang nagpabago sa kanila upang maging mas mabubuting tao. Sa isang partikular na kaaya-ayang linggo, 6 na buwan pagkatapos ng aking pagbabalik, kaming lahat ay nagtipon para sa isang barbecue sa likod bahay ng kanilang apartment, mas maliit kaysa sa lumang bahay, ngunit mas komportable. Pinanood ko ang eksena na may pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko kailanman naisip na posible pagkatapos ng araw na iyon sa daungan. Si Daniel ay nag-iihaw, si Sarah ay naghahanda ng mesa, ang mga bata ay naglalaro sa damuhan. Ako, nag-aambag ng isang dessert na natutunan kong gawin sa Paris. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sabi ni Daniel, lumalapit na may hawak na baso ng alak. Hindi pa kita napapasalamatan ng maayos. Para sa ano? Dahil naging sapat kang matatag para pilitin kaming magbago. Dahil hindi mo tinanggap na tinatrato ka ng ganyan. Kung sumuko ka lang tulad ng dati mong ginagawa, mananatili pa rin tayong nakakulong sa toxic cycle na iyon. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Hindi ko naisip na ang aking paghihiganti ay isang regalo rin para sa kanila. Ngunit sa isang paraan, iyon nga. Ang sakit ng pagkawala, ang kahihiyan, ang sapilitang paggising, lahat ng iyon ay lumikha ng espasyo para sa isang bagay na bago at potensyal na mas mahusay. Minsan nami-miss ko pa rin iyan, patuloy niya habang nakatingin sa horizon. Ang bahay, ibig kong sabihin, maganda iyon, maluwag, ngunit napagtanto ko na hindi talaga iyon tahanan. Ito ay higit pa sa isang trophy, isang status symbol. Ang lugar na ito, itinuro niya ang maliit na hardin kung nasaan kami, kasama ang mga imperpeksyon nito at limitadong espasyo, ay mas parang sa atin. Tumango ako, perpektong naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Minsan nawawalan tayo ng isang mahalagang bagay para lamang matuklasan na ang tunay na mahalaga ay nasa ibang lugar. Minsan iniisip ko, sabi ko, kung makikita ko ba ang tapang na magbago, kung hindi ako lubhang ibinukod sa araw na iyon, kung matutuklasan ko ba muli ang pagpipinta, Paris, ang aking kalayaan. Hindi ko mababago ang ginawa ko, Daniel, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit maaari kong ipangako na hindi na kita muling pairali na hindi nakikita. Iyon lang ang gusto ko, ma, sagot ko ng tapat. Na makita hindi lang bilang isang ina o lola, kundi bilang Helen. Nang bumaba ang telepono, naramdaman ko ang pagkalito. Hindi kompletong pagpapatawad. Hindi kaagad na pagkakasundo. Ito ay isang bagay na mas komplikado, mas matanda, ang pagkilala na ang mga relasyon, tulad ng mga tao, ay maaaring magbago at magbago. Gusto kitang ipakilala sa mga kaibigan ko dito sa Paris, sabi ko nang hindi nag-iisip. Si Mary ay nag-aayos ng Christmas dinner sa susunod na linggo. Gusto ko iyan, umiti siya, ngunit kailangan kong bumalik para kina Sarah at sa mga bata. Uuwi ka ba sa Pasko? May mga plano kami ni Mary. Naiintindihan ko. Tila siya tunay na nadismaya, ngunit hindi siya nagpilit. Baka pwede tayong mag-video call sa araw na iyon. Matutuwa ang mga bata. Gusto ko iyan, sagot ko ng tapat.
Nang magpaalam kami sa pinto ng cave, niyakap niya ako. Hindi ang mabilis na otomatikong yakap na naging ugali namin sa mga nakaraang taon, ngunit isang tunay, mahaba at taos-pusong yakap. Mahal kita, ma, bulong niya sa aking tainga. Patawad sa lahat. Mahal din kita, anak, sagot ko sa wakas, hinayaang tumulo ang ilang luha. Palagi naman. Habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo sa kalye na may mga ilaw ng Pasko, naramdaman ko ang isang bagay na lumuwag sa loob ko. Hindi ito kumpletong pagpapatawad. Aabutin pa iyon ng oras, ngunit ito ang simula ng paghilom para sa kanya, para sa akin, para sa aming nasirang relasyon. Nang gabing iyon, nagpinta ako ng lampas hating gabi sa aking maliit na apartment. Hindi ang buhangin sa pagkakataong ito o Paris. Ito ay isang dalampasigan sa Mexico na may tubig na turquoise at gininto ang buhangin, isang lugar kung saan dinala ko si Daniel noong bata pa siya, kung saan kami nagtayo ng mga sandcastle, na sa huli ay hinugasan ng tide. Tinawag ko ang pagpipinta na rekonstruksyon. Ang Pasko sa Paris ay mahiwagang sa paraang hindi ko pa naranasan kailanman. Nagdekorasyon si Mary ng kanyang apartment ng isang maliit na puno ng pin na puno ng mga vintage ornament. Ang mga gintong ilaw ay nagpapailaw sa mga bintana at ang amoy ng mulled wine ay pumuno sa hangin. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon para sa isang sopistikadong ngunit komportabling hapunan, nagdadala ng mga putahe mula sa kanilang sariling mga tradisyon ng pamilya. Sa umaga ng Pasko, nagkaroon kami ng ipinangakong video call kina Daniel, Sarah at sa mga bata. Nag-ayos sila ng espesyal na almusal na may dekoradong mesa at mga regalong nakabalot na may nakasulat na pangalan ko. Para buksan pagbalik mo, paliwanag ni Chloe na may nagkikislapang mga mata. Ang pag-uusap ay nakakagulat na madali ng walang tensyon na inaasahan ko. Si Sarah ay mukhang iba rin, hindi gaanong makintab at perpekto, mas totoo sa ilang paraan. Ipinagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang dekorasyon ng bagong bahay. Mas maliit, ngunit komportable na may mga personal na touch na nagpapakita ng higit na personalidad kaysa sa walang personal na mansyon na dating tinitirhan nila. Kailan ka babalik, Lola? Tanong ni Mason, sumandal sa kamera na may pag-asang mga mata. Tiningnan ko si Mary na tahimik na nanonood sa video call at pagkatapos ay bumalik sa screen. Hindi ko pa napagdesisyunan, mahal. Marami akong natututunan dito, muling natutuklasan ang mga bagay tungkol sa aking sarili. Tulad ng pagpipinta, sabi ni Daniel na may ngiti. Ipinakita ko sa kanila ang mga larawan ng iyong eksibisyon. Gusto kong matuto rin, sigaw ni Chloe. Maaari ba tayong magkaroon ng mga klase ng magkasama kapag bumalik ka? Gusto ko iyan, sagot ko, nakaramdam ng pagmamahal. Marahil ay makakahanap tayo ng guro sa Denver. Pagkatapos ng video call, naglakad kami ni Mary sa tabi ng Champs-Élysées. Pinagmamasdan ang mga dekorasyon ng pagdiriwang at ang kasiglahan ng mga pamilyang nag-i-enjoy sa pista. Mukhang iba na sila talaga, komento ni Mary. Mas mapagkumbaba. Sagot ko. Sa tingin ko ay talagang nagsisikap sila. Ang therapy, ang bagong realidad sa pananalapi, marahil pati ang gulat ng biglaang pagkawala sa akin. Lahat ng iyon ay tila nakagising ng isang bagay sa kanila. At binabago ba niyan ang iyong mga plano? Tanong ni Mary habang magkayakap kami habang naglalakad. Nag-isip ako sandali. Hindi ko alam kung mayroon akong eksaktong mga plano, mas isang direksyon kaysa isang patutunguhan. Very philosophical, tumawa siya. Ngunit seryoso, iniisip mo bang bumalik sa Estados Unidos? Sa kalaunan, ito ay isang magandang kabanata, ngunit hindi ang buong aklat ng aking buhay. Nandyan ang mga apo ko. Bahagi rin ang puso ko doon, ngunit hindi sa parehong mga kondisyon tulad ng dati. Talagang hindi kumpirmasyon ni Mary. Hindi na ako muling magiging invisible Helen at maginhawa lang kapag kailangan. Tumigil kami sa harap ng isang kumikinang na shop window, pinagmamasdan ang aming mga refleksyon na hinaluan ng kumikinang na mga ilaw ng Pasko. Dalawang babaeng nasa hustong gulang, magkatulad sa mga katangian, ngunit napakaiba sa mga karanasan sa buhay, na pinag-isa ng dugo at ibinahaging kasaysayan. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nagpapahanga sa akin sa buong kwentong ito? Sabi ni Mary, inaayos ang kanyang pulang scarf. Hindi ang paghihiganti mismo, bagamat ito ay masterfully executed. Ito ay kung paano ka lumabas mula rito. Maraming tao ang nagiging mapait, nalulunod sa sama ng loob kahit na sila ay nanalo. Ngunit ikaw ay umunlad.
Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin ng malalim dahil kinakatawan nito ng eksakto ang aking nagsisimulang naramdaman. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi ang katapusan ng kwento, ngunit ang simula. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa kina Daniel at Sarah, ngunit tungkol sa pagpapalaya sa sarili ko mula sa mga hindi nakikitang kadena na tinulungan kong buuin sa paglipas ng mga taon. Dumating ang Enero na may mahinang nyebe na bumabalot sa mga bubong ng Paris, na ginagawang parang isang engkanto ang lungsod. Nagtatapos na ang aking lease at kailangan kong magpasya. Mag-renew pa ng 3 buwan o bumalik sa Estados Unidos. Sa isang partikular na malamig na hapon, naglalakad sa halos walang tao na Luxembourg Garden, ginawa ko ang aking desisyon. Oras na para bumalik. Hindi dahil sa obligasyon o pagkakasala, hindi sumusuko sa panggigipit ng pamilya, ngunit dahil handa na ako upang buuin ang susunod na kabanata ng aking buhay, isang kabanata na kasama ang aking pamilya, ngunit higit pa rito. Tinawagan ko si Daniel ng gabing iyon at ibinahagi ang aking desisyon. Babalik ako sa Pebrero, sabi ko, ngunit may ilang mga kondisyon. Ano ang mga iyon? Ang kanyang boses ay nagpakita ng halo ng tuwa at pag-iingat. Gusto kong panatilihin ang aking kalayaan. Nag-upa na ako ng apartment malapit sa iyo, ngunit ayokong makasama ka o maging full-time babysitter. Naiintindihan ko at iginagalang iyan, mabilis niyang sagot. Gusto kong magpatuloy sa pagpipinta. Nakahanap ako ng studio sa Denver na nag-aalok ng mga klase na katulad ng mga narito. Siyempre, maang oras mo ay sa iyo at kailangan nating magtatag ng malinaw na mga hangganan at mutual respect, kaming lahat. Kailangang maunawaan kahit ng mga bata na may sariling buhay ang lola. Pinagtatrabahuhan namin iyan sa therapy, sabi niya, natututo tungkol sa malulusog na hangganan, hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para igalang din ang iba, masyado. Ang kadalian kung saan niya tinanggap ang aking mga kondisyon ay nagkumpirma sa aking nadama. Isang bagay na fundamental ang nagbago, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kanya. Marahil sa kanilang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay isang whirlwind ng paghahanda. Nagpadala ng ilang mga painting at libro, nag-impake ng mga maleta, nagpaalam sa mga bagong kaibigan na nakilala ko. Malaki ang ibinigay sa akin ng Paris sa napakaikling panahon, hindi lang mga alaala at kasanayan, kundi isang muling natuklasang bersyon ng aking sarili. Nang huling gabi bago ang aking pag-alis, nag-ayos si Mary ng isang farewell dinner. Habang nagtutoast, tiningnan niya ako ng malalim sa mata at sinabi, sa aking kapatid na si Helen, ipinapakita mo na hindi pa huli ang lahat para muling likhain ang iyong sarili. Sa flight pabalik sa Estados Unidos, napag-isipan ko ang pambihirang paglalakbay ng huling ilang buwan. Umalis ako bilang isang sugatang babae na naghahanap ng paghihiganti, ngunit bumalik ako bilang isang taong mas komplikado, isang babaeng may malinaw na mga hangganan, may sariling mga hilig, na may bagong pag-unawa sa kanyang halaga na lampas sa mga tungkulin ng pamilya. Ang paghihiganti ay naging catalyst lamang, ang kinakailangang push para sa isang mas malalim na pagbabago. Sina Daniel at ang mga bata ay naghihintay sa akin sa paliparan na may mga karatula na gawa sa kamay at tunay ng ngiti. Naroon din si Sarah, mas mapagpigil ngunit halatang nagsisikap. Niyakap ko silang lahat, naramdaman ang init ng pamilya na hinaluan ng isang bagong dinamika na nagsisimula pa lang mabuo. Maligayang pagbabalik, sabi ni Daniel, dala ang aking mga maleta. O baka dapat kong sabihin, maligayang pagdating sa isang bagong simula. Gusto ko iyan, sagot ko, umiti. Isang bagong simula para sa ating lahat. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahan naming naitatag ang aming bagong dinamika. Lingguhang family dinner kung saan pinag-uusapan namin ang mga tunay na issue, hindi lang ang mga superficiality. Mga espesyal na araw kasama ang mga apo kung saan dinala ko sila sa mga parke, museum, at sa mga klase sa watercolor na labis na hiniling ni Chloe. At pinakamahalaga, oras para sa sarili ko, ang aking komportabling apartment, ang aking studio 3 beses sa isang linggo, mga bagong kaibigan, isang buhay na tunay na akin. Sina Daniel at Sarah ay nagpatuloy sa therapy, natututong bumuo ng mas malusog na relasyon, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa isa't isa. Ang pagkawala ng bahay, bagamat nakakabahala, ay nagtulak sa kanila na muling suriin ang mga prioridad na dahan-dahang nagpabago sa kanila upang maging mas mabubuting tao. Sa isang partikular na kaaya-ayang linggo,
6 na buwan pagkatapos ng aking pagbabalik, kaming lahat ay nagtipon para sa isang barbecue sa likod bahay ng kanilang apartment, mas maliit kaysa sa lumang bahay, ngunit mas komportable. Pinanood ko ang eksena na may pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko kailanman naisip na posible pagkatapos ng araw na iyon sa daungan. Si Daniel ay nag-iihaw, si Sarah ay naghahanda ng mesa, ang mga bata ay naglalaro sa damuhan. Ako, nag-aambag ng isang dessert na natutunan kong gawin sa Paris. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sabi ni Daniel, lumalapit na maihawak na baso ng alak. Hindi pa kita napapasalamatan ng maayos. Para sa ano? Dahil naging sapat kang matatag para pilitin kaming magbago. Dahil hindi mo tinanggap na tinatrato ka ng ganyan. Kung sumuko ka lang tulad ng dati mong ginagawa, mananatili pa rin tayong nakakulong sa toxic cycle na iyon. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Hindi ko naisip na ang aking paghihiganti ay isang regalo rin para sa kanila. Ngunit sa isang paraan, iyon nga. Ang sakit ng pagkawala, ang kahihiyan, ang sapilitang paggising, lahat ng iyon ay lumikha ng espasyo para sa isang bagay na bago at potensyal na mas mahusay. Minsan nami-miss ko pa rin iyan, patuloy niya habang nakatingin sa horizon. Ang bahay, ibig kong sabihin, maganda iyon, maluwag, ngunit napagtanto ko na hindi talaga iyon tahanan. Ito ay higit pa sa isang trophy, isang status symbol. Ang lugar na ito, itinuro niya ang maliit na hardin kung nasaan kami, kasama ang mga imperpeksyon nito at limitadong espasyo ay mas parang sa atin. Tumango ako, perpektong naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Minsan nawawalan tayo ng isang mahalagang bagay para lamang matuklasan na ang tunay na mahalaga ay nasa ibang lugar. Minsan iniisip ko, sabi ko, kung makikita ko ba ang tapang na magbago, kung hindi ako lubhang ibinukod sa araw na iyon, kung matutuklasan ko ba muli ang pagpipinta, Paris, ang aking kalayaan. Hindi ko mababago ang ginawa ko, Daniel, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit maaari kong ipangako na hindi na kita muling pairali na hindi nakikita. Iyon lang ang gusto ko, ma, sagot ko ng tapat. Na makita hindi lang bilang isang ina o lola, kundi bilang Helen. Nang gabing iyon, habang nagpipinta ako kasama si Chloe, sa maliit na studio na inayos ko sa aking apartment, nagtanong siya ng isang hindi inaasahang tanong. Lola, pinatawad mo na ba si Daddy at Mommy dahil hindi ka nila isinama sa cruise? Tumigil ako, naghahanap ng mga salita na maiintindihan ng isang bata, ngunit totoo pa rin. Alam mo, Chloe, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang magkunwari na walang masakit na nangyari o na hindi ito mahalaga. Nangangahulugan ito ng pagpapasya na huwag hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang iyong kinabukasan. At nagpapatawad ako ng kaunti araw-araw. Tulad ng sa iyong mga painting, sabi niya, na nagulat sa kanyang talino. Kapag nagkamali ka, hindi mo ito mabubura, ngunit maaari mong gawing maganda ang pagkakamali. Ngumiti ako, namangha sa karunungan ng 8 taong gulang na batang babae na ito. Eksakto sa ganyan, mahal ko. Eksakto sa ganyan. Ang daloy ng buhay ay nagpatuloy sa mga bagong pattern na naitatag ang kanilang sarili. Hindi na ako ang walang katapusang pinagmumulan ng suportang pinansyal at emosyonal para kina Daniel at Sarah, at ayaw ko ring maging, ngunit ako ay isang matatag at pinahahalagahang presensya sa kanilang buhay, lalo na para sa aking mga apo. Ako rin ay isang developing artist, isang kaibigan, isang manlalakbay, isang babaeng muling natutuklasan ang mga nakatagong hilig at nagpapalago ng mga bago. Ang bahay na ibinenta ko ay hindi na muling binanggit na para bang tahimik kaming lahat na umunawa na ito ay kumakatawan sa isang saradong kabanata sa aming buhay. Ang mga bagong may-ari ay lubos na nag-renovate dito. Minsan ay dumaan kami doon habang naglalakad at halos hindi namin ito nakilala. Mukhang ibang buhay na, komento ni Daniel. Iyon nga, sagot ko ng simple. Ibang buhay. Sa aking ika-negatibo 63 na kaarawan, nakatanggap ako ng nakakagulat na regalo mula kina Daniel at Sarah, isang tiket patungong Italia at enrollment sa isang painting workshop sa Tuscany. Upang maipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay, sabi ng card na kasama ng regalo. Sa lahat ng aming pagmamahal at paggalang. Sa pagtingin sa envelope na may mga tiket, napagtanto ko na umikot na ako. Ang sakit ng araw na iyon sa daungan ay naging isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Kalayaan, hindi lamang pisikal o pinansyal, ngunit ang panloob na kalayaan na sa wakas ay mabuhay bilang ang babaeng matagal ko nang dapat maging.
Ang paghihiganti ay simula lamang, ang muling pagsilang na sumunod ay ang tunay na tagumpay. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, magpatuloy at i-click ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen, dahil sa loob nito ay may kwento ng pagtataksil at pag-aalsa na hindi mo pa nakikita sa kwento ng milyonaryo.